we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. It's Tuesday. Choose Morning. your day. Tama ba? Tuesday, Oo, Martes. Tuesday. Martes is the best. Oo, pero masungit pa rin ang panahon. Ano? Oo, naku, ganyan na lang palagi. Oo, dahil sa masungit na panahon, mga kapuso, sa Pangasinan, wala pa ring pasok ngayong araw sa lahat ng antas sa mga bayan ng Bugalyon, Infanta at mga Tarem, preschool to senior high school naman sa Basista, dyan sa bayan ng Lingayen, wala rin. San Carlos City at public schools lamang sa Dagupan City, mga kapuso. Sa Pampanga naman, all levels ang class suspension, public and private schools sa Angeles City, San Fernando City, Bacolor, Guagua, Mabalacat, Macabebe, Masantol at Santo Tomas. Wala ring pasok sa Tarlac City, Capas, Tarlac, mga lalawigan ng Zambales, Bataan at Bulacan sa Central Luzon. Narito na ang mga unang balita. Tuloy-tuloy ang paglikas sa ilang residente sa Dagupan City na apektado ng baha. Nagpapadapad ngayon ng preemptive evacuation ang autoridad. Unti-unti kasing tumataas ang pagbahang nararanasan sa bahagi ng 12 barangay sa lungsod. Pinaghahandaan ng CDRRMO ang iba't ibang barangay dahil sa inaasahang pagtaas ng baha, lalo na sa mga barangay na malapit sa Pantal, Sinukalan River. Sinamantala na ng ilang residente ng Barangay Lasip, Calasiao, Pangasinan ang bumili ng supply ng pagkain. Pinaghahandaan nila ang posibleng pagtaas pa ng baha. Isang Barangay Lasip sa 8 barangay na nakararanas ng baha sa bayan. Bukod sa Barangay Lasip, binaha na rin ang ilang bahagi ng Barangay Mancop, Longos, Nalsyan, Bunlag, Sungkoy, Lumbang at Talibaong. Binabantayan ng MDRRMO ang posibleng pagbaba o pagbaba ng tubig mula sa upstream na sasaluhin ng Marusay River sa bayan. Back to school at makeup classes nakatakdang ipatupad dahil sa magkakasunod na suspensyon ng klase sa Dagupan City. May live report si Claire Lacanilaw. Claire, good morning! Good morning, Joanne. Good morning, mga kapuso. Ngayon nga na suspendido ang klase sa iba't ibang pribado at pampublikong eskwelahan at sunod-sunod nga ang suspension of classes dito sa lungsod ng Dagupan, bunsod ng nagdaang bagyo at nararanasang sama ng panahon. At malalaman natin kung ano ang kahandaan ng ilang paaralan sa pagbabalik klase ng mga estudyante. At makakasama natin live this morning ang principal ng Dagupan City National High School. Walang iba kundi si Sir Willie Geb. Sir, good morning and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Thank you. Magandang umaga po sa ating lahat, sa lahat po ng nanonood. Sir, kamusta naman po ang kahandaan na ginagawa po natin, sir? Kasi ngayon po na sunod-sunod nga po yung suspension of classes, lalo na po dito sa lungsod ng Dagupan, sir. Actually, we are ready sa Dagupan City National High School at sa buong DepEd Dagupan sa pag-implement ng iba pang ating mga blended na modality. Lalo na't sunod-sunod nga itong mga class suspension natin. We just received yung instruction kahapon that we will be implementing the needed blended modality if in case na magkakaroon pa ng iba pang mga possible suspension of classes. Okay, sir. Sir, meron po ba tayong gagawin na remedial classes o makeup classes sa mga nawalang araw, sir, dahil nga po na suspended yung mga pasok ng ating mga estudyante, sir? Yes, that will be dependent dun sa instruction ng ating top management. But in terms of how we prepare, sabi nga ng ating ang ating top management, nabanggit nila that kapag nagkaroon ng class suspension, we will be shifting to blended modality para hindi na tayo magkaroon pa ng marami pang mga classes na imi-make up. But kaya nga either we go modular or we go online classes. So malaking tulong po itong shifting classes po dito sa Dagupan City National High School. Yes, ang shifting ng classes namin talagang malaking tulong, especially that yung kakulangan namin ng classroom ay kahit papano ay we can still deliver
the best possible na instructions sa ating mga bata kahit na may mga kakulangan tayo sa classrooms because of the shifting activity na binibigay. Sir, meron po ba tayong mga activities na ginagawa, sir, para maging in sync pa rin po or magkaroon pa rin po ng focus sa pag-aaral ang ating mga estudyante kahit nga po na walang pasok ngayong araw? Yes. We make sure that yung ating mga teachers ay in touch pa rin sila sa ating mga estudyante with their mga GCs and other social media na pwede nilang i-connect yung kanilang mga estudyante so that yung momentum nila nandiyan pa rin. Kasi excited yung mga bata to go to school. Kaya napaka-importante na we continue yung communication sa kanila kahit na ganito mga suspended yung klase. Okay, sir. Sir, maiba naman tayo ngayon. Sir, ipinagdiriwang po ang Teachers Month. Nagsimula na po ba itong activity po natin ngayon dito, sir? Yes, nag-start na siya ng may misa na sa division office last week and we will be having our fun run sa darating na Sabado by September 9 sa may Tondaligan Baywalk ito gaganapin. And there are also other lined up activities kagaya ng yung gala night, yun yung hinihintay ng mga teachers na part ng culminating activity ng ating Teachers Month. We will also be having our school level na mga activities most likely by October 5. Okay, sir. Sir, mensahe na lang po sa ating mga kapuso na nanonood ngayon sa Mornings with GMA Regional TV. Yes. Sa atin pong mga estudyante, mga mag-aaral ng Dagupan City National High School, you keep in touch sa ating mga teachers. Your teachers will be also communicating with you para lang sa ganon ay maituloy pa rin natin yung ating pag-aaral despite yung mga challenges ng suspended na mga klase. And we are still open, may mga nagpapa-enroll pa rin kaya yung mga hindi pa po nakapagpatala ay pumunta lang po kayo dito sa ating paaralan para po maumpisa na po natin ang ating school year. Okay, maraming salamat, sir, at Happy Teachers Month po sa inyo. Thank you. At Maraming salamat. mga kapuso, nakasama natin ang principal ng Dagupan City National High School na si Sir Willie Geb. At yan muna ang latest dito sa Dagupan City. Joanne. Maraming salamat, Claire Lacanilaw. Arestado ang siyam na katao sa checkpoint ng PNP at COMELEC sa Nueva Ecija. Bunsod ito ng ipinatutupad na gun ban simula pa noong August 28 na pagsisimula ng election period para sa barangay at SK elections. Nakuha sa mga suspect ang iba't ibang klase ng baril na may mga bala pero wala namang kaukulang dokumento. Paalala ng otoridad sa publiko, bawal ang pagdadala ng baril na walang exemption permit. Mula sa COMELEC, ngayong umiiral ang gun ban. Sa kuha ng CCTV camera, kita ang isang lalaki na nakasuot ng berdeng damit na patawid sa kalsada sa Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Nasagasaan ang biktima ng paparating na tricycle. Nakaladkad pa ang biktima ng 10 metro ayon sa kanyang kapatid. Nakilala ang biktima na si Roberto Reside, 72 taong gulang na dead on arrival sa ospital. Nasa kustodiya na ng PNP ang driver ng tricycle na wala pang pahayag. Mga kapuso, isa na namang tropical depression ang namataan ng pag-asa sa extreme Northern Luzon. Tutukan sa report. Mga kapuso, wala pang isang araw buhat nang lumabas sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Hana, meron na agad pumalit na sama ng panahon kahapon at ngayon isa na itong tropical depression. Tinawag ito na Bagyong Ining. Namataan ng pag-asa ang nasabing bagyo 925 kilometers silangan ng extreme Northern Luzon. Taglay nito ang lakas na hangin na abot sa 45 kilometers per hour. Walang nakataas sa tropical cyclone wind signal sa alinmang bahagi ng bansa. Dahil pahilaga ang direksyon ng bagyo, posibleng nasa labas na yan ng PAR bukas base sa forecast track ng pag-asa. Tutumbukin ng bagyo ang bansang Japan. Sa kabila niyan, magpapaulan sa Batanes, Cagayan at Isabela ang trough o extension ng Bagyong Ining. Napapalakas din ng bagyo ang hanging habagat na siyang magpapaulan pa rin sa ibang bahagi ng bansa. Magiging maalon pa rin at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga dagat na sakop ng Ilocos Region, Cagayan Valley, Zambales, Bataan, Mimaropa Region, Antique at Aklan. Ngayong umaga, asahan ng pagulan sa ilang panig ng Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas at Zamboanga Peninsula base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy rains sa ilang lugar kaya dapat maging alerto
sa banta ng baha o landslide. Uulanin na ang iba pang bahagi ng bansa pagsapit ng hapon. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Laking panghihinayang ng ilang magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan matapos malubog sa baha ang kanilang taniman. Ang ilan nabubulok na dahil sa ilang araw na pagkababad sa tubig. Malakas ang ragasan ng tubig papunta sa ilan pang palayan sa bayan. Ayon sa Municipal Agriculture Office, apektado ng pagbaha ang ekta-ektaryang palayan sa mga barangay ng Malabago, Anolid, Alitaya, Amansabina at Bari. Hindi na makatulog ang ilang residente sa Barangay Mungo, Tuaw, Cagayan dahil sa pangambang mawalan ng tirahan. Ayon sa lokal na pamahalaan, umabot na sa 4 na hektarya ang lawak ng natibag na lupa sa barangay dahil sa ragasan ng Chico River. Nagsimula ito sa pananalasa ng nagdaang bagyong Guring. Inabandono na ng ilang residente ang kanilang lupain sa lugar. Ang iba naman, sila na mismo ang nagbaklas sa kanilang tahanan para may maisalba bago pa matibag. Plano ng lokal na pamahalaan na maglagay ng riverbank protection sa lugar. Mga sikat na robot action figure, ilan sa mga obra ng scrap metal artist sa Albay. Tunghayan sa report. Kung dati, libangan lang ng isang albayano ang pangongolekta ng iba't ibang scrap materials sa mga junk shop at pagbuo ng mga robot at iba pang obra, ngayon, nagsisilbi na itong dagdag kabuhayan ng kanilang pamilya. Siya si Arieto Capasio ng Barangay Bagumbayan sa Bayan ng Malinaw, Albay. Isa siyang steampunk artist o ang bumubuo ng mga obra mula sa mga hindi napapakinabangang bahagi ng mga makina ng sasakyan o iba pang appliances. Sa tulong ng kanyang welding, grinder, pintura at iba pang gamit, mas nabibigyang buhay ni Arieto ang kanyang obra na nagkakahalaga ng 10,000 pesos hanggang 100,000 pesos bawat isa, depende sa disenyo at laki. Dahil sa angking galing ni Arieto, hindi mo aakalain na mula lamang sa mga scrap material ang mga obrang ito. Mga paborito ko pong scrap materials from motorcycle. Kasi medyo alam ko po yung mga parts ng yon. Nagkakaroon ako ng idea kung saan ba yun pwedeng ilagay. Maliban sa junk art, sinimula na rin ngayon ni Arieto ang paglililok ng mga bato na nakukuha niya sa mga ilog sa Malinaw. Plano niya itong ihalo sa mga obrang mula sa scrap materials para mas maging maganda ang kalalabasan. Samantala, isang artist naman mula sa Metro Manila ang nakapansin sa mga obra ni Arieto at nais nitong makipagkulab para mabigyan din ng buhay ang kanyang sariling obra na ginagawa naman niya sa pamamagitan ng computer. Sobrang unique ng talent na itong tao na to. Sabi ko, ito yung mga skillset na dapat nakikita na showcase sa buong Pilipinas. Kasi pili lang eh. Feeling ko nga, bilang lang sila sa 10 daliri kung yung mga artist na kaya nito. And Arieto is one of a kind. Jessica Kalinog para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, pag-uusapan natin ang Tourism Month celebration sa pagbabalik ng Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, pinagdiriwang ngayong buwan ng Setyembre ang Tourism Month. Isa ang probinsya ng Pangasinan sa may pinakamaraming magagandang tanawin na pwedeng pasyalan. Kaya naman ngayong umaga, makakasama natin ang mga kinatawan ng Tourism Office mula Alaminos City, the home of 100 Islands National Park. Nako, ang tagal ko rin hindi na-interview mga ito. Miss Rosalie Aurelio at Sir Reynaldo Levara Jr. Good morning, Sir Ray and Ma'am Rosalie. Nako, nice to see you again. Morning. Good morning to everyone. O, diba? Ang tagal nating hindi nagkita-kita because of the pandemic. Pero ngayon, kayo na ang pupunta dito sa amin. Miss Rosalie, kumusta po ang 100 Islands National Park ngayon? Alam naman natin, marami sa ating mga kapuso hindi nakapasyal due to heightened pandemic and ito pag-ulan. Pero ano yung mga pwedeng pasyalan sa 100 Islands ngayon na pwedeng puntahan ng ating mga kapuso? Sa ngayon po, dahil maulan, ang ating pong
ang size ng bangka po na inaalaw po natin ay large at medium boats lang po. Oh. Pero so far, the operation is normal. Ang mga attractions and activities is still there. Ang atin pong zipline, ang ating banana boat, ang ating helmet diving, kayaking, and of course, yung swimming activities and picnic is still pwede pa pong ma-enjoy ng ating mga turista. And we have this newly opened area which is the Bonsai Garden in Ramos Island. Isa na rin pong attraction ngayon. Katabi po ito ng Pilgrimage Island na kung saan pwede ka ring bumisita at of course magdasal kung gusto po nating magdasal at mag-Stations of the Cross. Oo, nabanggit niyo yun, Ma'am Rosalie. So, ibig sabihin ngayon, dahil kahit umuulan, pwedeng pumasyal sa 100 Islands National Park. Ano naman yung activities na pwedeng i-recommend sa ating mga kapuso? Na ngayon na medyo umuulan nga at medyo may pagkasungit yung panahon, pero sabi nga, pwede naman palang mamasyal kahit papaano. Yes, ang ating pong katubigan ay kalmado naman so far kahit po umuulan. So, ang mga turista po still enjoys and sabi nga nila, ang water po is warm, bagamat po umuulan. So, masarap pa rin pong mag-swimming and of course, yung ibang activities na nabanggit ko po kanina ay pwede pa pong ma-enjoy. Oo. Marami sa ating mga kapuso ang hindi nakapasyal. Baka mabigla sila, may pagtaas ba sa boat rate, rental rate? Sa ngayon po, ang ating pong rates ng bangka ay the same pa rin. But because of the approval of the revised tourism code, magkakaroon po ng bahagyang pagtaas sa ating boat rental rates. That will be 200 to 400 pesos na pagtaas. And of course, tataas din po ng kaunti ang ating registration fee by 20 pesos. But yun po ay para naman po sa maintenance ng 100 Islands National Park. At syempre po yung ating mga bangkero para naman po medyo makabawi sila sa dagok ng pandemic. At syempre mataas na po kasi ang kanilang mga overhead expenses. So lalo na ang ating mga gasolina, ang rates po ng ating gasolina, para medyo gumanda rin po ang kanilang kita. Isa rin talaga sa pinupuntahan sa Alaminos City, 100 Islands National Park, yung mga dumadaong na cruise ship. Regular pa rin ba ito, Ma'am Rosalie? Or Sir Ray? Yeah, regarding on the cruise ship, actually for this year, we have three cruise ship. Yung isa ay darating sa November. And then we will have another cruise ship arrival next year. Actually, we have reservation already for next year and even 2025. And actually ngayon, last 2 days ago, we went to Manila. We have a meeting with the cruise ship agent and nangako naman po sila na magdadala po sila ng mga international cruise ship, not only in 100 Islands National Park, but for the whole Region 1. Okay, November. Yeah, November. Bucket list na natin yan, September na ngayon. Yes, September. So ilang buwan na lang. Yes, Sir Ray, bukod nga doon sa pagpapaganda sa mga tourist attractions natin, tayo rin ay sumusulong o nagsusulong nga ng environmental protection. Paano ba ito sinasagawa, Sir Ray? Actually, marami kaming environmental project. Isa dyan is yung Scuba Sorero, wherein si Miss Rose Arwelo ang nag-head doon. And then meron rin po kami, aside from the Scuba Sorero, we have the monthly coastal cleanup, which is headed by the office, the tourism office. So lahat po ng mga environmental program na to ay napaka-importante, especially for us na tourism area. So we need to maintain the environment. Siyempre, pag maraming basura, ang pangit tignan niya sa turista. Oo, tama. Yeah. Ano ba itong Scuba Sorero? Scuba Sorero? Scuba Sorero. Miss Rose. Okay po. Ang Scuba Sorero po ay, of course, scuba diving po sana ang ibig sabihin niyan. But it's a coined word, scuba, underwater, underwater diving. Tapos basurero, you collect basura. So, ito mong Scuba Sorero na ito ay ginagawa na po ng lokal na pamahalaan ng Alaminos through the City Tourism Office years back po. At ginawa, dahil nakita po natin ang kahalagahan nito for the 100 Islands National Park, atin pong ginawang regular activity na po ito. So ginagawa po natin ito buwan-buwan sa 100 Islands National Park. And this is participated by volunteers
And of course, yung mga divers po natin na in-house na po sa local government of Alaminos at saka po ng 100 Islands Protected Area Management Board. Oo. Monthly pa lang isinasagawa ito. Paano naman maging isang volunteer? Baka nais nilang sumama, Sir Ray and Ma'am Rosalie. Para sa mga gusto po mag-volunteer, number one, you should be a licensed diver. Okay. Oo, syempre, kasi pupunta kami 30, 40 feet below. So, meron niyang way eh. Hindi basta-basta na dapat magda-dive ka. So, yun nga, you should be a licensed diver. Number two, kung hindi ka naman diver, welcome ka to be a volunteer on This is Cuba Sorero. So, meron yung nangyayari na yung mga ibang volunteer sa mga isla, nagpupulot ng basura. So, iniikot nila yung buong isla para makakuha ng basura. Yung iba naman, may mga dumi na nakalutang sa tubig, yan, pinupulot nila. Oo. Hindi naman kailangan talaga na kailangan mo pumunta sa malalim na bahagi. Yes. Importante meron kang mapik na basura. Nako mga kapuso, Sir Ray and Ma'am Rosalie, marami sa ating mga kapuso ang nais ng mamasyal sa 100 Islands National Park. Dahil nga, nako marami abangan. Anong mensahe natin sa kanila? Baka nga dagsain na kayo this weekend. Actually, ito po yung kalagayan ngayon ng 100 Islands eh. Kung dati nawawalan kami sa isang araw walang bisita, ngayon araw-araw meron yan. Hindi kami nawawalan as long as nawalan yung typhoon signal. So, sa lahat po ng mga bumisita marami pong salamat sa pagtangkilik nyo sa 100 Islands National Park. And the same time, sa mga hindi pa nakakapasyal, pasyal na po kayo sa aming lungsod. Alright, maraming salamat Ma'am Rosalie Aurelio and Sir Reynaldo Libara Jr. Iba't ibang aktibidad para mabawasan ang anxiety ng mga estudyante isinasagawa sa Mangaldan National High School. Ito ngayon sa ulat ni Claire Lacanilaw. Art booth, photo booth at name tag booth. Ilan lamang ito sa maaring puntahan ng mga estudyante sa kanilang pagbabalik eskwela sa Mangaldan National High School sa Pangasinan. Enjoy ang ilang estudyante sa iba't ibang aktibidad sa eskwelahan. Okay lang po. Okay lang po. Masaya po. Marami pong nami-meet na new friends po, tas marami pong activities po sa mga school po. Magaganda po tapos enjoyment. Isa pong proyekto ng Supreme Secondary Learners Government para magkaroon po ng warm welcome sa mga old and new students sa unang araw ng pasukan. Ayon sa pamunuan ng paaralan, mahalagang magsagawa ng psychosocial support activities sa mga estudyante para sa mabilis na adjustment sa paaralan. Paraan ito upang mabawasan ang academic anxiety ng mga estudyante sa kanilang pagbabalik eskwela. Nagsasagawa rin ang paaralan ng series of orientation sa mga estudyante na makatutulong na magkaroon ng focus sa pag-aaral. In their classrooms or outside of their classrooms at the gym, they would have activities that would get them away from yung pressures of like first day anxiety or first week anxiety. Bawat classroom yung orientation para talagang yung mga bata sila focus at intact doon sa classroom. Kaya ang ginawa na lang, nag-prepare kami ng video presentations. Yun. So bawat topic, bawat department, mayroon silang topic na i-discuss. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Taiwan sinalanta ng Typhoon Haikui na bagyong Hana sa Pilipinas at libo-libong bisita inabutan ng masamang panahon sa Burning Man Festival sa Nevada, USA. Tunghayan sa Globalita. Matindi rin ang iniwang pinsala ng Typhoon Haikui o bagyong Hana sa Pilipinas nang hagupitin ito ang Taiwan at maglandfall sa Taitung Country. Nagbagsakan ng mga puno dahil sa malakas na hangin at ulan dulot ng bagyo. Ayon sa Taiwan's government, aabot sa 3,729 na residente ang kinailangang ilikas. Kanselado rin ang flights sa East at West Taiwan. Puspusa naman ng relief at rescue operation ng mga sundalo sa mga apektadong lugar. Inaasahang tutumbukin ng bagyo ang Taiwan Strait patungong China. Sa United States,
Inabutan ng matinding bagyo ang mga dumalo sa taon ng Burning Man Festival sa Nevada. Kita ang kapal ng putik na iniwan nito. Libo-libong turista at bisita ang na-stranded dahil sa sama ng panahon. Iniimbestigahan naman ng Pershing County Sheriff ang naitalang casualty sa kasagsagan ng rain event. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Eksena sa pelikulang Five Breakups and a Romance, umabot na sa 7 million views. Tunghayan sa report. Marami ang nakarelate sa eksena ni Julia Montes at Alden Richards sa pelikulang Five Breakups and a Romance sa ipinost sa social media. Sa eksena, matindi ang sagutan ng dalawa dahil sa issue ng distrust at third party. Viral ito ngayon sa social media na umabot na sa 7 million views at sangkatutak na reaksyon sa mga netizen. Produksyon ng GMA Pictures ang Five Breakups and a Romance sa direksyon ni Irene Emma Villamor na mapapanood sa big screen. Stunning naman ang beauty ng kapuso actress na si Rian Ramos nang dumalo ito sa 80th Venice Film Festival na ginanap sa Italy. Nang rumampas sa red carpet, pang Hollywood daw talaga ang beauty ng royal blood star, suot ang gown na likha ni Mark Baumgartner. May mga nag-comment din na fans na look-alike daw niya sa ganitong aura si Taylor Swift. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating #MorningFeels. We shall not cease from exploration, and the end of all our exploring will be to arrive where we started and know the place for the first time. By T.S. Eliot. Ayan, speaking of exploration, partner, gusto kong ma-explore ulit ang 100 Islands National Park. Naku, ang daming activities dyan. Bakit mo sinabi? Abangan ka na ng mga fans mo. Oo naman. Sa November ba yan? Punta tayo sa November. Sa November may cruise ship, sabi ni Sir Ray. Kahit hindi sa November, kahit anong oras, anong panahon, pwede tayong pumasyal. Gusto ko rin maging volunteer ng scuba basurero. Nako mga kapuso, maging volunteer na tayo. Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joan Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.